Breaking news po tayo mga kababayan. Nako po, eto na ang balita natin. Grabe po ang nangyari sa 18 na Brave Marines. At dito, apat sa kanilang grupo ay bumaliktad. At dito, lumalabas po na ang bumaliktad na mga Marines ay nakatanggap ng 20 hanggang 25 million bilang kapalit ng kanilang pag-recant. Dahil dito mga kababayan, talagang pinagmulan ng matinding debate. Bakit sila bumaliktad? At sinasabi naman ni Ping Lacson mga kababayan, hindi na daw kapanipaniwala ang kredibilidad ng mga Marines dahil bumaliktad na yung apat. Pero ayon kay Attorney Baligod mga kababayan, nag-text yung isang Marine na bumaliktad na nagsasabi na pasensya na daw, natukso sa nangyaring pagbaliktad. Sorry po, natukso lang. Ibig sabihin mga kababayan, may kapalit na malaking halaga ang kanilang pagbaliktad. So dito, nagsalita po yung kanilang team leader ng 18 Brave Marines na kung dati talagang pinagsisigawan nila hanggang dulo ang kanilang laban. Paninindigan ang kanilang sinalaysay na totoo ang kanilang mga kwento na hindi gawa-gawa lamang para sa bayan. Dito po, yung isang leader na si Walter Manalansan nagsabi, hindi po kami aatras sa labang ito dahil ang sinasabi namin ay totoo. Ito po yung kanilang team leader na handang lumaban. Ganito dapat ang mga Marines. So yung apat mga kababayan, natukso lang daw. Isipin mo, 20 hanggang 25 million ang kapalit para bumaliktad. Tapos ang ituturo nila mga kababayan, si Marcoleta, nagbayad daw ng malaking halaga, pinangakuan ng marangyang buhay para lang magsalaysay ng mga gawa-gawang kwento kasama ni Attorney Levito Baligod na abogado ng 18 Marines at si Mike Defensor. Isipin nyo mga kababayan, tama lahat ng sinabi ni Marcoleta. Pag siya ay nakulong, pipilitin, nagipitin, pabaliktarin ang 18 Marines na ito. Kaya ito na nga ang nangyari. Kahapon nag-viral ito mga kababayan. Agosto 7. Talagang sumabog sa social media ang viral na ito. At ayon nga kay Levito, Attorney Levito Baligod, humingi po ng tulong ito dahil kahapon nagpunta yung mga Marines doon sa Las Piñas Regional Trial Court yata ito mga kababayan para magpiyansa. Pero anong nangyari? Umabot po ng hapon. Hindi nakalabas yung natitirang 14 Marines at ito ay inaresto at kinulong. So humihingi po ng tulong ito para sa mga kababayan natin na mag-vigil doon dahil baka merong masamang mangyari. Naku po, ito nang sinasabi natin mga kababayan, na talagang ililihis nila ang tunay na nangyari. Ililihis nila, itatago ang pagnanakaw na ito. Sabi nga ni BRC Chairman, naks naman, kung dati hinahangaan, nirerespeto, ginagalang, ngayon mga kababayan, nung naging senador na, dinuduraan sa muka, pinagmumumura. Kung dati bumabanat ng mga tiwali at buhayang mga politiko, ngayon kakampi na. Palakpakan, Tulpok Brothers! Grabe, kaya ngayon may pasabog. Si Attorney Mike Operario, isang magaling na abogado, magaling mag-analisa at magbasa ng mga pangyayaring ito. Ano ba ang kanyang masasabi? Naniniwala ba siya sa pagbaliktad ng apat na Marines? O merong ibang agenda? Ano na ang kahihinatnan
ng kaso ni dating Speaker Martin Romualdez. Naku, ito ang twist. Panoorin ng matindi mga kababayan, magugulat po kayo dito. Ito na si Mike Operario. Bakit binawi ng 4 na ex-Marines ang kanilang salaysay? Ito po ang kanyang pahayag at matinding reaksyon. Magugulat at ikagugulat nyo mga kababayan at iiyak ang mga tangalis at bobolista dito. Magrekanta mo ma'am at para mabinabawi na po namin yung mga unang salaysay namin. At gusto na namin pong manahimik dahil sa ngayon ay tad kami ng mga kaso, mga banta sa buhay namin. Kaya pag-isip-isipan namin na binabawi na po namin yung mga salaysay po namin. Hindi sila nagpakita ng mukha. Ang inyong napakinggan ay ang deklarasyon ng isa sa 4 na mga ex-Marines na nag-withdraw ng kanilang salaysay laban kina Zaldico, Romualdez at Marcos. Maririnig nyo sa kanilang boses na ang kanilang sinasabing dahilan ay para sa kanilang kapayapaan dahil tad na raw sila ng kaso at nagbanta sa kanilang buhay. Later on, yung mga iba ay sinabi dahil daw hindi totoo yung kanilang sinabi. Naniniwala ba tayo diyan? Definitely not. Hindi ko masabing sinisisi ko itong 4 na Marino kasi nauunawaan ko yung kanilang kalalagayan. It takes a lot of courage para tumindig ka laban sa ganitong klase ng sistema. Pero nung pa man sinasabi ko na ang dito sa Pilipinas, mahirap yung talagang sumalungat ka sa gusto ng pamahalaan. Kasi ang threat sa iyo dyan ay, di ba, either pera, tumanggap ka ng pera, o di kaya ay mapagbata ng iyong karera, o yung karir, o ang iyong buhay. Ayan mga kababayan, isipin nyo, umamin mismo yung Marine na bumaliktad. Na sinasabi niya dahil nangyari ito kasi nanganganib ang kanilang buhay. May mga banta. Kaya binawi nila ang kanilang salaysay. Nakita niyo po mga kababayan? Dito rin, umamin din yung isang Marine na binigyan di umano ng 20 hanggang 25 million bilang kapalit ng pagbaliktad nila. Tamang sinasabi ni Mike Operario, mahirap kontrahin ang gobyernong ito. Ayon din sa isang mga political analyst, ang gobyernong ito ay tila isang malaking sindikato ng mga anay at ng mga buhaya. Bakit mga kababayan? Gaya nga ng nangyari kay Senador Marcoleta, naghahanap lang naman ng katarungan at hustisya at gustong palabasin ang katotohanan. Pero anong nangyari? Ikinulong, inaresto, ginipit. Gusto nilang baliktarin. Gusto nilang pasukuin. Pero anong ginawa ni Senador Marcoleta? Lumaban, nanindigan, at hinarap ang labang ito. Hindi gaya ng mga Marines na ito na 4, mga supot, mga Hestas Barabas. Sabi nga ng kanilang team leader, hindi kami susuko, kaming natitirang mga Marino. Hindi kami aatras sa laban na ito dahil ang sinasabi namin ay totoo. Kung nagawa man ng 4, bahala na sila sa kanilang mga buhay. Walang mga paninindigan, walang mga bayag, mga supot. Yun ang sinasabi ng komento. Kaya ito pa ang pahayag ni Attorney Mike Operario, nakakagulat. Talagang yung mga tangalista at mga bobo iiyak dito. Magtatakbuhan, natataranta, nag-aabrido. Nako po, eto na. Mala Marcoleta ang isip. Mike Operario, pasok! So, sa sitwasyon na ito, na sunod-sunod na yung mga kaso na isinasampa laban doon sa mga ex-Marines, tapos hindi sila secured, ano? Walang kasiguruduhan sa kanilang
personal na seguridad pati ng kanilang pamilya. Lalo pat hanggang ngayon, hindi na nalaman kung saan napunta si Orly Gutesa. Yung posibilidad na mangyari sa kanila, nangyari kay Orly Gutesa is also real. Pero kung papansinin niyo mabuti, nagsilabas itong una yan ay 14, tapos naging 18 Marines. Nung una silang lumabas, ito ay nung panahon na hindi na matagpuan si Orly Gutesa. Sa mga nanonood at sa mga nagmamasid, naiisip na isa sa mga posibleng dahilan kaya na nagtulak sa kanila para lumabas na ay para din sa kanilang seguridad. Kasi kung si Orly Gutesa na dating taga-deliver ng mga basura ay pwede na lamang mawala. Kung sila na wala namang nakakaalam na sila ay isa sa mga taga-deliver ng mga basura na yan, o yung pera, yung bilyon-bilyon na pera, ay maaari din na sila ay magkandawala nang walang nakakaalam. Dahil wala namang halos nakakaalam kung sino-sino yung mga taga-deliver ng pera na yan. Para sa kanilang personal na seguridad, sa tingin ko, ito yung dahilan kung bakit sila nagsalita. Pero ngayong unti-unti, isa-isa, yung mga tao na tumutulong sa kanila, yung mga sumusuporta sa kanilang personal na seguridad, ay nagkakawala din, kagaya nila Mike Defensor, sila Chavit Singson kinasuhan, although nakalaya naman si Chavit, sila Attorney Baligod kasama nila na kinakasuhan din, sila Rodante Marcoleta na ngayon ay mga nakakulong. O, kita nyo mga kababayan, lahat po ng mga nagsasabi ng katotohanan, talagang gigipitin at gagawan ng kaso. Gaya nga, ngayon mga kababayan, yung mga pasabog, mga nagkalat na mga kabaong, anong ibig sabihin nito sa Metro Manila? Tila isang diversionary tactics para makalimutan ang flood control issue. So ngayon naman mga kababayan, tila may pasabog sila kay Kibuloy. Ipapa-extradite na daw papuntang Amerika. Isipin nyo mga kababayan, wala bang hustisya sa Pilipinas? Gaya ni Tatay Digong, dinala doon, ngayon si Kibuloy naman. At ngayon, yung mga Marines naman, bumabaliktad di umano. Talagang bumaliktad kasi nga nagsabi na sila sa mga media at lumabas na rin sa mga TV. So dito mga kababayan, questionable. Dahil yung mga 14 na Marines na mga ito, nung sila ay nagsasabi nung una na nagsasalaysay sila, na nandiyan pa si Senador Marcoleta at talagang pumunta pa sila ng Senado, talagang taas noo, matapang na sinasabi, kami ay mga Marines, hindi umaatras sa laban. Marines is still a Marines. Whatever. So dito, anong nangyari? Ba't kayo atras abante ngayon? Tila Orly Gutesa na parang utot na naglaho. Hindi natin alam kung nasaan at kung napaparito o napaparoon. Bakit hindi makita at hindi na nagpaparamdam na tila isang anino na hindi mo maaninag kung nasaan? Saan tumindig? Nasaan ito? Nandun o nandoon? Hindi natin alam. Siya lang ang nakakaalam ng kanyang kinaroroonan. So ngayon mga kababayan, napakatindi ng katanungan ng taong bayan. Nasaan na ang prinsipyo ng mga Marines na ito? Ba't bumaliktad? So itong napakatindi. Nung una, wala silang takip sa muka. Sinasabi nila kaya hindi kami nagmamaskara dahil katotohanan lamang ang aming sinasabi. Pero ngayon, bumaliktad, nakamaskara na. Parang yung mga witness ni Ping Lacson na nagmaskara, hindi kayang iharap ang kanilang mga muka dahil hindi nga totoo ang kanilang mga salaysay. So dito, lumalabas, ginagawa nyong bobo ang mga tao. Ginagawa nyong budol ang mga tao. Ginagawa nyong mga tanga. Hindi kami pinanganak kahapon. Hindi kami pinanganak
ng sinto-sinto o mga baliw lamang? Mga baliw lang ang maniniwala sa inyo, mga bangagista lang ang maniniwala at sasang-ayon sa mga sinasabi nyo. So dito, ano nang mangyayari? Nako po mga kababayan, nakakagulat. Ito po ang pasabog na ito. Maintindihan natin kung bakit sila panghihinaan ng loob. Pero may isang bagay kayo na dapat ikonsidera dito. Tatlo dun sa apat na yon na nag-withdraw ng kanilang mga salaysay ay mga tao na ginamit ng ombudsman na testigo laban sa pagsasampa ng kaso kay Martin Romualdez. Ano ang implikasyon nito? Kapag winidraw nila yung kanilang salaysay, hihina yung kaso laban kay Martin Romualdez. At pag mahina na yung kaso na ito, magkakaroon ngayon ng dahilan ng ombudsman para sabihin na kahit na sinabi ng presidente na nagsampa sila ng reklamo kay Romualdez, itong ombudsman, dahil mahina naman ngayon ang ebidensya, po pwede na itong madismiss. Ayan mga kababayan, yan ang pasabog na magiging budol na naman ang sinasabi ni The Junior. Kasi nga ito na nga ang kanilang plataforma. Ito ang kanilang mga plano. Kunwari, sasabihin sa SONA, nakakasuhan, pero gagawa pala ng mga paraan na paatrasin yung apat na Marines. So dito mga kababayan, magkakaroon ng rason ang ombudsman para i-dismiss ang kaso, pahinain ang kaso laban kay Tamba. Bakit mga kababayan? Meron ng disagreement sa mga salaysay ng mga Marines na ito. Yan ang plano, pahihinain ang kaso ni Tamba para iatras na ang kaso. Kahit sabihin na ang Pangulo ay nagsabi na kasuhan. Ano nang? Ano nang? Nasaan ang bayot? Anong masasabi nyo? Di ba ang gagaling? Naks naman. Hindi kami ipinanganak kahapon. Ang akala nyo sa amin, mga tanga, mga bobo, mga animal? Hindi kami ganon. Kami ay nag-iisip na ngayon, hindi na 19 kopong-kopong. Hindi na panahon ni tumbok to ng mga tumbong. Hindi na panahon ng mga baliw na mga bangag. Kung mga bangag kayo, wag nyo kami isama. Wag nyo kaming isama sa mga kabobohan nyo. Paniwalaan nyo, ano inyo, mga lolo nyo, mga panot. Kumbinsihin nyo yung mga sarili nyo, mga ngagbatista. Wag kami. Matitino pa kami. Hindi po kami kabilang sa mga asosasyon nyo. Hindi kami mga tanga. Hindi kami mga bayot na kagaya nyo. Hindi kami mga sinto-sinto. Mga hestas, barabas kayo. Yan ang sabi ni Sabas Galotera, na kapitbahay ni Jonathan Galotera, na magpinsang buo na kapitbahay ni Arnel Galisa, na isang electrical assistant sa Saudi Arabia. Okay? Ito pa mga kababayan, nakakagulat na revelasyon. Ginagawa tayong mga bobot, mga tanga, na mga hestas barabas. Sabi naman ni Erwin Toplok, Panginoon, salamat! Nagbago ang isip ng mga sundalong ito. Ako ay safe na. Salamat, nagbago. Pinagbago ng Panginoon daw ang kanilang isipan na kapag isip-isip ng matino. Nasaan ang mga bayot na ito, biset? And I think this is ultimately where this story is going. Gaya ng sinabi ko nga nung binabalita na ng presidente na sinampahan o sasampahan ng kaso si Martin Romualdez, isa sa mga sinabi kong posibilidad dito na kung yan man ay isampa sa hukuman o kahit dito man lang sa ombudsman sa kasalukuyan, ang isang posibleng mangyari ay pahinain yung mga ebidensya o mahina yung ebidensyang
ilalatag laban kay Martin Romualdez upang madali nilang malabanan ito. So I think, kagaya nga nung una ko nang sinabi patungkol dito sa SONA ng Pangulo, lahat ng ito ay sarswela lang. Lahat ng ito ay mga drama lang. Walang kaseryosohan sa mga nagaganap. Naaawa lamang po ako dito sa ating mga kababayan na lumalaban at ngayon ay ginigipit. At hanggang eventually sila ay bibigay. And this has always been the formula. O, kita nyo mga kababayan, yan talaga ang algebra na sinusunod nila. Akala nyo mga tanga kami, itong sabi mga kababayan. Ano ba ang sinasabi ng taong bayan? Tinakot para maglaglagan? Naku po. 4 sa 18 ex-Marines bumaliktad na. Mga akusasyon laban kina Dayunyor at Tambaluslos, binawi talaga. Kumpirmadong 4 sa 18 nagpakilalang dating Marines na unang nagharap ng mga aligasyon laban kina Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos at Jr., dating House Speaker Martin Tambaluslos at iba pang mga opisyal ay binawi na ang kanilang mga naunang pahayag. Ayon sa ulat ng GMA News, sinabi ng ilan sa mga ex-Marines na nais nilang bawiin ang kanilang unang salaysay na nagsasabing sila umano ang naghatid ng mga maleta para kina Junior at Tamba at iba pang personalidad. Hindi pa malinaw ang buong dahilan ng kanilang pag-urong at sa mga naunang testimonya. Ayon sa grupo ng 18 Marines ay unang pinakilala sa publiko ni Attorney Virgilio Baligod kung saan naglabas sila ng mga aligasyon naging bahagi ng mga isyong iniimbestigahan sa nakalipas na linggo. Samantala, patuloy na kumukuha ng opisyal na reaksyon ang GMA News mula sa Office of the Ombudsman at kay Attorney Baligod kaugnay ng naging desisyon ng ilan sa mga ex-Marines na bawiin ang kanilang mga naunang pahayag. O kita nyo mga kababayan, yan po, tinakot. Alam na this. Ito yung naging formula ng administration ito in dealing with the opposition, with criticism, and in consolidating power. Kapag pong itong 18 na ito ay isa-isa na nilang na-pressure at umatras na sa mga asunto na ito, ang iniisip nila ay yung mamamayan ay mawawala na ng pag-asa at malamang ay parang sumuko na rin dito sa mga paglabag ng administrasyon na ito. But the truth of the matter is, ang mga taong bayan narinig na ang dapat na marinig. Wala namang naniniwala ngayon na itong mga ex-Marines na to ay voluntaryong nag-withdraw ng kanilang salaysay dahil hindi totoo yung kanilang sinasabi. Halos lahat ng mga nakikinig dito sa Pilipinas at nagsusubaybay dito sa nagaganap na ito ay alam kung ano ang dahilan kung bakit aatras itong mga tao na ito. Ang papalakpak lang po dito, syempre, yung mga makamarkos, yung mga nagkukunwaring mga makademokrasya. O ayan mga kababayan, bali-balita nga po, sabi ni Erwin Tuplok, hindi na raw iimbestigahan ng flood control. Bagkus, tututukan ng Taguig po si Cayetano. Ginawa na naman ng kaso. Ganyan po ang ginagawa nila kung sino yung mga kalaban na hindi sumasang-ayon sa kanilang mga prinsipyo at interes. Yun ang kanilang tinitibag, gaya kay Marcoleta. So ngayon mga kababayan, ipapaubaya na kay Boying Ombudsman yung flood control. So si Tuplok, safe na. Asikasuhin na lang daw yung mga importante. Ngayon, baha-baha na yung Metro Manila. Baha na sa La Union. Baha na dyan sa Hagonoy. Sa Kalumpang, puro baha hanggang liig na mga kababayan. Kalimutan na lang daw ang flood control. Dahil mas marami daw importante na problema. Ano bang mas importante? Maliban sa flood control issue kay Sara, 125 million binili pala ng mga gamot. Mga hestas barabas kayo. Yan ang sabi ng mga komento. Ito po. Mga makakalayaan na mga tinatawag yung sarili nila mga progressive, yung pink, yung dilaw, yung mga NPA, mga komunista dito sa administrasyon na sumusuporta sa administrasyon ni Marcos.
Although ang pagsuporta nila is kakaiba. This is support by silence. Pero pag ito bumaliktad yung mga 18 ex-Marines lahat yan, o kung yung 4 pa lang, sigurado ako na papalakpakan nila ito at hindi nila ikukonsidera dito na ang mga 18 ex-Marines na to ay kagaya ng marami sa atin, mga ordinaryong mamamayan lang, walang kapangyarihan, walang kayamanan para proteksyonan ng kanilang mga sarili. At kung kayang gawin ito sa mga senador, mga matataas na mga tao sa lipunan, itong 18 ex-Marines na mga testigo sa mga sensational cases, ano kaya ang hindi kayang gawin ng pamahalaan nito sa mga ordinaryong mamamayan kagaya natin upang mapanatili lang ang kanilang sarili sa kapangyarihan? Ang nakakalungkot dito, marami doon sa mga sinasabing mga nakakaangat sa buhay or yung may mga posisyon, yung may mga kaalaman, ang hindi pa rin nakikita ang katotohanan ng kung ano ang nagaganap sa ating bayan sa kasalukuyan. O ayan mga kababayan, o dito Attorney Baligod may preba umano sa panunuhol sa 4 na ex-Marines na bumaliktad. O mga kababayan, na ipakita lang natin, ito po, para malaman nyo. Ako po mga kababayan ko, talagang ibang klase. Para bumaliktad, wala, sinuhulan na mga kababayan ko. SMN9 News Online, Attorney Baligod, ito. Malupit ito mga kababayan ko. O ito Sir, na. comment nyo dun sa 4 na nag-reflect. 4 po ba yun? O, 4 sila. Actually, matagal na silang nagsasabi sa akin na grabe ang tutok ng mga tao sa pamilya nila, sa kapitbahay, pati sa barangay officials. No? Ginagamit ang barangay officials. Sinasabihan na, uy, tumahimik ka na lang kasi delikado ang buhay mo. Mga ganon, no? Pati pamilya nila natakot na rin, no? O kita nyo mga kababayan, sabi dito may chat po na galing po sa kanilang mga kasamahan. Pag ma-okay ka ganito, magkaroon ka ng 5 million na atras ang kaso, then nawala ka na sa media, parang Gutesa na wala na, kita nyo. 5 million kabok, meron ako 5 million, tulungan tayo. Magkaroon ka at magkaroon din ako. At ang importante sa lahat, mawala ang kaso mo din, manahimik na lang bok. Nako, kung kakasaka unahan na natin, pag sure ka na, saka ko na ilatag sa kanila, sure muna natin na makuha natin ang mga pera sa atin, bok. Grabe, ano? Then, ang sabi nila sa akin, kasi mga 5 buwan na ito na nililigawan sila. Maipapakita namin ang mga text messages throughout, no? Pati voice recording, no? Conversation, kompleto yan. Na umabot sa una 5 million ang offer. Grabe, 8 million, naging 10, hanggang umabot na nga ng 25 million. Kaya siguro medyo nakaisip din sila na wala na nga silang kaso, mawawala yung mga pananakot sa kanila, at meron pa silang pera. No? So, nagpaalam naman sila sa akin. Sabi ko, sige, pag-isipan nyo lang mabuti. Ang umpisa ng kalbaryo ninyo, kako, ay kung kantsawan na kayo ng kapitbahay nyo. Na, oy, paldo ka naman, mag-blow out ka naman dyan. No? At baka pati anak nyo, kakantsawan na ng mga barkada nila. Alam nyo mga kababayan, hanggang sa kahuli-hulihan ng kanilang lahi, hanggang sa 100 na lahi nila, hahabulin kayo ng karma. Kumbaga, death of karma. Utang. Karma yan. Karma sa inyo yan. Kahit walang sa amin, walang ganyang mga salita, pero sa ibang mga paniniwala, kung ano ang ginawa mo, yun ang aanihin mo. Kaya itong karma, hahabulin kayo kahit saan kayo. Kahit sa ilalim ng lupa, hahabulin kayo ng karma. Pag nakita kayo ng kapitbahay nyo, talagang hindi kayo makakatulog sa kantsaw. Totoo ang sinasabi ni Attorney Baligod. Hindi kayo makakatulog sa ginawa nyo. Naku po mga kababayan, karma ang aabutin nyo. Yung tatay nila ay ganito, ganyan. No? Yun ang advice ko sa kanila. Anong reaction nila, sir, nung pagbaliktad nyo ng 4 na ito? Yung 10? Well, of course, na-disappoint sila, no? Dahil actually,
3 beses na itong inattempt nila na tanggapin. Pero napaliwanagan ng mga kasamahan nila, kaya hindi natuloy yung first 2 attempts. Kasi nandun na sila, tatanggapin na lang nila. Pero itong huli, siyempre aggressive na yung mga nasasaktan. So hindi na rin sila nakaiwas, no? Kasi inimbitahan lang sila sa isang lugar. So siguro hindi na rin sila nakaalis, na-offeran na rin. So, Paano pag bumalik ulit sila sa inyo, sir? Tatanggapin niyo pa ba? O ano? well, wala May na rin ganun bang ganun? wala na rin silang kwenta as a witness eh. Kasi babalik-baliktad sila, no? Although yung recantation talaga is sabi nga ng Supreme Court, it is frowned upon by courts, no? Hindi pinapaniwalaan ng korte ang mga recantations. Attorney, sino raw itong mga naniligaw? Ayan mga kababayan, kahit bumalik pa sila, wala na kayong mga saysay, wala na kayong mga kwenta. Kumbaga sa isda, mga balisaw-sawin na kayo. Mga hestas barabas kayo. Naturingan kayong mga Marines. Kaya totoo ang sabi nato ni Baligod, hahabulin kayo ng karma. Lahat ng mga langgam, kapitbahay niyong mga dagat, mga ipis, kahit sino pang mga uwak ang makakita sa inyo, kakantyawan ang mga kamag-anak at mga anak nyo hanggang sa ika-10 lahi, hanggang sa 100 lahi, 1,000 na lahi, ikakapit sa inyo parang peklat na hindi mawawala. Parang peklat o balat sa katawan na hindi na mawawala sa inyo. Yan ang itanim nyo, mga hestas barabas kayo sa ginawa nyong pagbaliktad. Hindi nyo madadaya ang taong bayan. Hindi kami mga tanga, hindi kami pinanganak kahapon. Mga hestas barabas kayo. Wow. Hindi kami nga ngagba. Hindi kami mga tulpolista. Hindi kami nga pinkilista. Kayo lang yan, mga bangagista kayo. Kung sino man kayo, mga hestas barabas kayo. Niloloko nyo at binubudol ng taong bayan. Yan lamang po ang ating bahagi, mga kababayan, at shout out sa inyong lahat. Just like and share ang video ito, Ma'am Mirna Aura, Gaspar Beltran, Ma'am Luke Isip ng UK, at sa lahat po, Ma'am Imelda Facon, at sa lahat ng mga nanonood sa buong mundo, mga OFW, mga kapatid, share and like. Mabuhay.